or other friends and children, please heal them as well and help them through this hard season of the flu season or whatever it is that's going on. We also pray for our friends that are going on road trips this weekend. We know that many of us will be away. Lord, we pray for Sister Gina for her upcoming mission trip. We pray for the mission to go smoothly, like on their travel days. Bless them, Lord. Help those flying the airplanes, whoever the staff on there, Lord. Just keep them all safe, and we pray that they will able to help who's there and who you want them to help, Lord. We know you have a plan for them, and we know that you're gonna make it happen in just your one word. Lord, we thank you, Father, for always loving us, even though we're always lacking anything and everything. We're always sinning, even though we don't mean to sin, Lord. We are full of sinners. We are full of sins. We are full of selfishness at times. Lord, we pray that you help us change our mind, Lord, change our heart, that we fully accept and love you, Lord, and hold on to your words and hold on to your guidelines that you put for us, Lord. We love you, Jesus. Just help us every day and keep us safe and our loved ones as well. We love you, Jesus. In your name, we always pray. Amen. Amen and amen. Thank you so much, Sisi Karen, for the wonderful opening prayer for us. At sa mga kapatiran na nakakaramdam ngayon ng sakit, ano po. So, magsimula na po tayo, na po, kung may papasok kahabol, ay hahabol na lang po sila. So, ngayon po ay ang the last chapter ng ating Book of Matthew. Ang maghahatid ng balita po ay walang iba, kundi ang ating butihing pastor na si Pastor Ramel Rayos. Go ahead po, Pastor. Amen. Thank you po. Thank you sa prayer. Sister Karen, hello. Jen, pagaling po kayo. No? You will be mentioned in my prayers. Amen. No? So, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. At sandali lang at i-off ko lang ang notification. Ayun. No? So, yun po. Salamat sa opening prayer and salamat sa worship song, kapatid na Gina. No? Pagaling din po kayo agad. Amen. No? Alam niyo po, ito na po, no? Nandito na po tayo sa climactic conclusion ng Gospel ng Matthew. No? Ito pong chapter na ito. Ito po ay itong chapter na ito, itong last chapter na ito po ay punong-puno ng mga revelation, no? Punong-puno po ito ng divine authority. Talagang dito may iniutos sa atin dito. At dito po mahahanap, matatagpuan po natin, matutunghayan po natin dito ang pundasyon ng commission, mandato, no? The commission for the global church, for the universal church, saan man tayo naroroon ngayon, no? Bahagi tayo ng isang simbahan. Meron tayong mandato, merong mandate ang Diyos para sa lahat ng church, ng churches, no? At dito makikita natin, mababasa natin dito sa last chapter na ito, nagkaroon ng transition mula sa isang napakalalim, no? Very deep sorrow, and then patungo doon sa, kasi bakit ko nasabing very deep sorrow, very profound sorrow? Because of the crucifixion na kapapangyari pa lang, no? Sa 28, mababasa natin dito, no? Nagkaroon ng transition mula sa isang napakalalim na kalungkutan patungo doon sa hindi mapantayang kagalakan ng muling pagkabuhay. The joy of the resurrection. The unparalleled joy of resurrection. No? Dito po itinataas or it reaches the highest point sa pagpahayag dito at magiging mission po natin. At ang misyong ito ito yung kumikilala sa umiiral na Kristyanismo, no? It defines the Christian existence, no? So dito po, no, makikita po natin dito ang isang malalim na reflection or pananaw sa chapter na ito, itong last chapter na ito, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya, no? Sapagkat dito ipinahayag ang
napakamahalagang insight, napakahalagang mga pananaw, no, patungkol sa ating pagkakakilanlan, ibig sabihin sa ating mga identity bilang Kristiyano, sa ating purpose, sa ating layunin. At makikita natin dito ang kapangyarihan ng Diyos na siyang nagpapanatili sa atin. Meron pong limang key points na ibabahagi ko sa inyo. At diretso na po tayo dahil habang nanalangin si Sister Karen ay humingi na rin po ako ng guidance, no, sa ating Panginoon. So number 1 po is the earth-shaking reality of resurrection, no? Ang nakakayanig, no? Ang pagyanig ng mundo nung nagkaroon ng nung maganap ang muling pagkabuhay, no? So, 'di ba sabi sa verse 1, no? Basahin po natin sa verse 1. Basahin po natin. And then habang binabasa ko, gagayahin ko yung style ni Sister Karen, no? Para habang binabasa ay ini-explain, no? Pagkatapos ng araw ng pamamahinga sa madaling araw ng linggo, pumunta sa libingan si Maria Magdalena kasama ang isa pang Maria para tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas dahil isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong ang batong nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakakasilaw na parang liwanag ng kidlat ang kanyang anyo at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay nang makita ang anghel, kaya hinimatay sila. So this is the earth-shaking reality of the resurrection. Sapagkat, di ba sabi, dumating na parang liwanag na parang kidlat, no? Nagkaroon ng So, ang resurrection po, hindi po ito isang tahimik, no? Isang tahimik na kaganapan, no? Hindi ito pribadong kaganapan. Talagang earth-shaking reality. Talagang nagkaroon ng pagyanig sa lupa, no? Ang earthquake, no? Ang earthquake, ang pagbaba ng isang anghel mula sa langit, no? At ang pagkatakot, no? Ang pagkatakot ng mga gwardiya, no? Ito yung nagsasabi sa atin or nagbibigay diin sa isang divine power or banal na makapangyarihan na inilabas ng Diyos, no? Na-unleash ang divine power ng Diyos, no? Yung earthquake. So, ito ay isang prueba, no? Isa itong ebidensya, isa itong prueba sa katagumpayan ng ating Panginoong Hesukristo over sin and over death. Napagtagumpayan niya ang kasalanan ng mga tao. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. So para po sa atin ngayon, no? Napapalibutan po kasi tayo ngayon ng mga traditional rituals, traditional devotion at distrust. Yun ang katotohanan, no? Ang mga tao nakapaligid sa atin, napakarami pang unbelievers until now na walang pagtitiwala sa Diyos, no? Full of distrust, at doon sila namamalagi, doon sila nananatili sa kanilang mga tradisyon, ritual, kasi they make good things, they do good things out of their obligation. Parang ritual na gagawin ko ito kasi kailangan, no? Hindi katulad sa mga mananampalataya na ginagawa nila ang mga bagay-bagay na nakakalugod sa mata ng Diyos out of motivation by love, no? Motivated by love, kaya nila ginagawa ang mga bagay na yon. Pero yung iba kasi is parang nagiging tradisyon na lang, no? Na nagsisimba sa linggo, parang na lang, no? Parang familiarity na lang, kailangan kong bumangon magsimba, pero wala na sa puso nila ang totoong pagsamba, no? So, dahil na napalibutan na tayo sa distrust, sa traditional devotion, pero itong resurrection na to, no? Itong resurrection, ito yung pundasyon ng katotohanan ng ating pananampalataya. Hindi ito isang simpleng historical claim lang natin na nababasa natin sa Biblia, no? Ito ay isang katotohanan na ipinapamuhay natin. Sapagkat itong resurrection na nangyari, na kaganapan, no, na nangyari 2,000 taon na ang nakalipas, ito yung pag-asa na ating pinanghahawakan, at ito yung nagbibigay kapangyarihan sa atin, sa ating pag-asa, pinanghahawakan. This is the hope that we have been clinging. Ito yung pinanghahawakan natin because Jesus, no, si Jesus ay muling nabuhay. Doon nakasalalay ang ating pananampalataya, sapagkat kung hindi nangyari yon, magiging useless ang ating faith.
sapagkat hindi natupad ang sinabi ng ating Panginoon sa mga nauna pang mga talata, sa nauna pang mga testament, sa nauna pang covenant niya, no? Pero nangyari, pinakita sa atin na totoo, no? Talagang ipinangyari para magiging totoo yung panghahawakan nating pag-asa. Muli siyang nabuhay. He come victorious over death and sin. So, yun po, no? Ang question po, ang katanungan, no? Talaga ba ang katotohanan na resurrection ng Diyos ay nayanig ba talaga ang mundo natin? Pinayanig ba talaga ang mundo natin sa muling pagkabuhay ng Diyos, no? Talaga bang nalusaw ba ng resurrection ng Diyos ang ating takot para ibahagi ang ebanghelyo? Para i-share natin sa ibang tao, no? Kagaya sa naramdamang takot ng mga gwardiyan ng mga nagbabantay, no? Dapat ganun yung power ng resurrection ng Diyos sa na nararamdaman natin, no? Dapat it will dissolve our fears to evangelize, to proclaim, no? At alam niyo po ba, no? Tutuloy po natin sa 6 hanggang 10, no? Wala na, sabi di ba, sinabi, huwag na kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito dahil nabuhay na siyang muli tulad ng sinabi niya. Hali kayo. Kaya nga, di ba dito? Kaya nga napakaganda na resurrection eh. Dapat ito yung hope na pinanghahawakan natin. Kasi tinupad niya. Kasi di ba sabi, wala na siya rito dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. Sa 7. Pagkatapos, puntahan nyo agad ang mga alagad niya at sabihin ninyo sa kanila na nabuhay siyang muli at na mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Sa 8. Kaya, dali-daling umalis ang mga babae mula sa libingan na bagamat takot na takot ay puno ng kagalakan. At patakbo silang pumunta sa mga alagad para sabihin ang mensahe ng anghel. Sa 9, ito, napakaganda nito. Ngunit habang tumatakbo sila, bigla silang sinalubong ni Jesus sa daan at binati. Lumapit sila kay Jesus, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Puntahan ninyo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila na pumunta sa Galilea at doon makikita nila ako. No? Alam niyo po ba, no? Makikita natin, mababasa natin dito, that the first proclamation of hope and the mandate to go, kanino sinabi? No? The angel said to the women, hallelujah, blessed are the women, dahil sila yung mga naunang mga evangelist about resurrection. Wala, hindi si Peter, hindi si James, hindi si John. Women, si Mary Magdalene at ang isa pang Maria. No? The women, the first evangelists are women sent by an angel with the good news na buhay ng muli. Sabihin niyo sa kanila na buhay ng muli ang ating Panginoon, katulad ng sinabi niya. No? Ang nangyari, their fear is immediately replaced by a command to go. To go quickly and tell. No? Sabihin niyo doon, sabi. So, sapagkat ang bakanteng libingan, no? The empty tomb is not an end. Hindi ito ang katapusan. Ngunit ito ang simula sa isang misyon, sa isang napakahalagang misyon. No? Ito po, makikita natin dito na pinapaalalahanan tayo na ang mensahe ng resurrection ay talagang napakaganda na hindi natin kayang i-contain sa ating mga sarili. No? The message of the resurrection is too good to keep to ourselves. Nakita natin, patakbo sila. No? Excited sila. Bagamat takot na takot, sinunod nila. And then, ito yung kagandahan. Kasi habang binabasa ko ito, na-picture ko ang mga babae na habang tumatakbo sila, excited. At alam niyo yung excitement na may halong takot? Kinatagpo sila ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. No? Sabi ng ating Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot. In our mission to proclaim the resurrection, in our mission to proclaim Jesus, magkakaroon tayo minsan na matatakot tayo kasi ang mga tao, ang mga unbelievers, pilosopo, kung ano-ano ang sinasabi, ang daming mga pang-iinsulto.
na maririnig natin. Pero ang sabi ng Panginoon, andun yung comfort ng Diyos. Instant sa kanila, nila Mary Magdalene, huwag kayong matakot. Nai-imagine ko nung makita nila ang Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. In flesh, nakita nilang muli, niyakap nila ang paanan ng Diyos. Talagang napaka-blessed po nila noong mga panahon yun dahil nakita nilang muli na nabuhay talaga ang Kristo. Kaya ganun na lamang ang kanilang pananampalataya, ganun na lamang katatag ang kanilang pananampalataya, ganun kasigasig ang kanilang ministry, no? Kasi na-witness nila. Ngayon, ang mga tao ngayon, no, to see is to believe. No? To see, lalong-lalo na mga unbelievers, no? Hindi sila maniniwala hanggat hindi nila nakikita. Pero ngayon sa atin, sa panahon ngayon, nung tayo ay naging nakatagpo na natin ang Diyos, nakikita na natin sapagkat tayo ay naniniwala. Baliktad tayo sa mga unbelievers. Because the unbelievers will tell us, I will believe it if I see. No? To see is to believe sila. Pero tayo, naniniwala, kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayo. No? At sa ating paniniwala, nakakakita tayo. Dahil tayo ay naniniwalang may Diyos, nakikita na natin ang kahit katiting na pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Na kahit katiting na mga pagkikilos ng Diyos sa mga paligid sa atin, naniniwala tayo na ito ay gawa ng Diyos. No? So ito ay isang reminder sa atin na dapat ganun din tayo kasigasig. Huwag tayong matakot sapagkat andyan ang Panginoon, laging handa, always ready, no? Always on time. Katatagpuin tayo habang tayo ay patungo sa isang misyon, no? Patungo tayo sa isang mission to proclaim, makakadama tayo ng takot, Jesus will comfort us. Sasabihin sa atin, Sister Karen, huwag kang matakot. Puntahan mo sila. Sister Mary, kapatid na Gina, Sister Jen, Sister Riza, huwag kang matakot. No? Jesus will comfort us in times of our fear. No? Aalisin niya ang takot, papalitan niya ito ng tapang, papalitan niya ito ng courage. So ang question, are we embracing this divine mandate? No? Talaga bang niyayakap natin itong mandato na ito? No? Na ibahagi sa mga kaibigan natin, ibahagi sa mga katrabaho natin, ang nakakapagbagong buhay na balita na ang Diyos ay nagtagumpay. Kaya ba natin itong ibahagi sa ating mga pamilya? Kaya ba natin itong ibahagi sa ating mga komunidad kung saan tayo nabibilang ngayon? No? So that is the question. We need to do it because wala tayong dapat katakutan sapagkat andyan ang Diyos. No? Tuloy po natin. Sa 11, habang nasa daan pa ang mga babae, pumasok sa lungsod ang ilan sa mga gwardya para ibalita sa mga namamahalang pare ang nangyari. 12. No? Sa 12. Matapos makipagpulong ng mga namamahalang pare sa mga pinuno ng mga Hudyo, napagdesisyonan nilang suhulan ng malaking halaga ang mga bantay. Ito yung nakakalungkot na katotohanan no? Sinabi nila sa mga bantay, ipamalitan ninyo na habang natutulog kayo kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sa 14, kapag narinig ito ng gobernador, kami na ang bahalang magpaliwanag sa kanya upang hindi kayo mapahamak. Sa 15, tinanggap ng mga gwardya ang pera at ginawa ang mga ibinilin sa kanila. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang kwentong ikinakalat ng mga Hudyo. Imagine that, until now, kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang mga kwentong ikinalat ng mga Hudyo, until now. Kaya hindi sila naniniwalang si Jesus ay Panginoon, no? So dito, no, despite of the overwhelming evidence of the resurrection, kahit kitang-kita na ang daming witnesses, no? May mga religious leaders na mas pipiliin nila na gumawa ng mga kasinungalingan at yan na nga, sinuhulan nila ang mga gwardya, no? So dito po, tinuturo sa atin ang tendency ng tao to resist the truth, no? Talagang magkakaroon ng resistance in truth. Lalong-lalo na kapag nahahamon or na-challenge ang mga personal interests nila.
lalong-lalo na kapag nasasagasaan ang mga personal interest nila. Nangyari ito doon sa yung sinapian ng demonyo, tapos pinalipat ng Diyos ang demonyo doon sa mga baboy. 2,000 na bilang na baboy. Kung i-multiply natin ngayon yan, no? Dito na lang sa Pilipinas, sa 10,000 pesos per baboy, 2,000. So, 2 million. 2 million pesos nawala dahil sa ginawa ng Diyos sa pagpapagaling sa tao. Kaya ang sabi ng mga Gerasenyo, doon sa Gerasin, sabi niya, pwede ba umalis ka na rito? Baka maubos yung mga baboy namin. No? Nangyayari ito at nangyayari. Minsan, kahit kitang-kita na nila na ang baliw, ang sinapian ng demonyo ay napagaling ng ating Panginoon. Imbis na magpasalamat sila, pinalayas nila ang Panginoon na nagdadala ng katotohanan. They prefer the swine over the Savior. No? They prefer swine over the Savior. No? Mas pinapahalagahan nila ang kanilang mga self-interest kaysa sa tagapagligtas. Ganun din po ang nangyari dito. Dahil mawawalan ng saysay ang mga itinuturo ng mga priest, ng mga leader, ng mga Hudyo noon. Mawawalang saysay ang ating mga itinuturo. Kasi nangyari ang sinabi ng Jesucristo na mabubuhay siyang muli. Kaya gagawa tayo ng kwento, gagawa tayo ng kasinungalingan. No? So yan po, no? Hina-highlight dito or binibigyang diin dito ang human tendency to resist truth, lalong-lalo na kapag nahahamon ang mga self-interest natin. So itong kwentong ito, no? Dito sinasabi sa atin ang katotohanan na totoo tayo, no? Ang katotohanan, ang truth, no? Ang truth ay madalas mahaharap sa pagsasalungat, no? The truth, no? Ay madalas mahaharap sa opposition. Kahit nasaan man tayo ngayon, no? As we share the gospel, kapag tayo nagpapahayag ng ebanghelyo, maaari nating ma-encounter ang mga katulad ng mga taong ganito. Katulad ng mga chief priests, no? Na talagang aktibo silang hinahanap kung paano nila patayin ang katotohanan, kung paano nila babaliwala ang katotohanan. Hahanap ng kaparaanan ng mga yan, no? Yung mga ayaw sa katotohanan. So, kahit nasan tayo ngayon, maaari tayo maka-encounter ng ganyan. So, dito po, no, pinapaalalahanan tayo, no, na ang mga pagsusumikap ng tao, no, upang i-deny nila ang katotohanan, kahit ito ay hindi epektibo kasi hindi sila nagtatagumpay, no? Gagamit ang Diyos ng mga tao upang patuloy na magpapahayag ng katotohanan. Kasi walang ibang nais ang Diyos kundi magkaroon tayo ng pagpapanumbalik na pakikipagrelasyon sa Kanya. Pero andyan yan, na kahit nandyan ang mga ineffective ways, no, to deny God's truth, kahit alam natin na hindi sila nagiging epektibo, pero they are persistent. No? Ang hamon na yan ay lagi nating nahaharap, kaya huwag tayong panghinaan, huwag tayong ma-discourage. Let us proclaim the truth. No? Let us ask God for courage. Let us ask God for hingin natin ang tapang, hingin natin ang sigasig na patuloy nating ipahayag, patuloy nating dalhin ang liwanag ng katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo. So number 4, no? Patuloy po tayo ang dakilang pagsugo. Ito na yun, the Great Commission, no? Sa 16. Samantala, pumunta ang 11 alagad sa Galilea, doon sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus kung saan sila magkita-kita. 17. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya, subalit may ilan sa kanilang may pag-aalinlangan. Ito na yun, no? May pag-aalinlangan. Lumapit sa kanila sa Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo sa lahat ng mga lahi at gawin silang mga alagad ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at
ng banal na Espiritu. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. So dito po, no, ito yung the Great Commission, or ano ba sa Tagalog yun? Ang dakilang pagsusugo, no? Ang dakilang pagsusugo. So, ito yung marching order. Ito yung ito yung order na hindi mo pwedeng mamayana, no? Hindi ka pwedeng magkaroon ng complacency about this, because this is, kaya nga tinawag na Great Commission kasi 'di ba, kapag alam ng Panginoon na kapag ka naramdaman natin ito, naramdaman natin ang kanyang pagkilos sa buhay natin, kagaya nila Maria, nila Mary Magdalena, hindi nila makontain sa kanilang mga sarili. Kailangan nilang ipahayag, no? So ito isang reminder sa atin, no? Sa lalong-lalo na, no? Kasi marching orders to sa lahat ng mga simbahan, no? Ito, sinabi dito, no? Ibinigay na sa akin. It begins with Christ's declaration of all authority, no? Which is the foundation for the going. Ito yung pundasyon na humayo kayo sapagkat ibigay na sa akin ang kapangyarihan ng langit at lupa, no? Sabi rito. So, gawin nyo silang disipulo. So dito po, discipleship. Ano ba ang discipleship? Discipleship involves initiation. Kailangan talagang may initiation. Ano bang initiation? May pinakakita rito na tinuturo ng ating Panginoon. Magkakaroon talaga ng baptism, yung discipleship, magkakaroon ng baptism, magkakaroon ng comprehensive obedience, magkakaroon ng malawakang pagsunod. No? So, sabi, teaching them to observe all that I have commanded you. So, ano po ang ituturo natin kung hindi tayo mag-aaral? Ano po ang ituturo? Kasi sabi niya turuan niyo sila sa mga iniutos ko sa inyo. Paano natin ituturo sa kanila ang mga iniutos ng Diyos kung hindi natin nalalaman? No? So we need to equip ourselves. No? Hayaan natin na, we cannot equip ourselves. It is the Holy Spirit that equips us. Mm-hmm. So we must draw ourselves near to God. No? Kailangan lumapit tayo sa Panginoon upang bigyan tayo ng kasangkapan. No? Kakasangkapanin niya tayo upang mas lalo natin siyang makilala kasi kapag lagi natin siyang kausap, mas lalo natin makilala ang kanyang karakter, mas lalo nating nalalaman ang kanyang kalooban. Because katulad ng isang tao, no? Kapag ang tao ay lagi niyang kausap, ang isang tao, mas madali mo siyang makilala, mas madali mong malaman kung ano yung gusto niya, ano yung ayaw niya, no? Yung mga ganun. So, ganun din po tayo. Kapag tayo ay palaging nakakausap natin ang Diyos, palagi natin siyang kinakausap through prayers, at saan natin mahahanap ang kanyang mga kasagutan sa ating mga tanong? Dito sa pagbabasa ng Biblia, dito sa pakikinig ng mga magagandang balita, sa pakikinig ng mga fellowship na ganito, no? Kaya napakapalad po natin meron ng mga ganito noong panahon, no? Noong panahon ng mga apostles, talagang kailangan walang distraction, walang disturbo dahil minsanan lang magsalita ang Diyos, hindi siya paulit-ulit na nagsasalita. So habang sila kasama, siguro talagang ang kanilang mga mind, ang kanilang mga puso ay nakafocus talaga sa pagsasalita ng Diyos. Kasi pagka hindi ka na-focus, kapag distracted ka, anong ituturo nila? Ang sabi ng ating Panginoon, ituro mo sa kanila lahat ng iniutos ko sa inyo. No? So ganun din po tayo. Sa ngayon, patuloy po tayo sa pagbabasa, patuloy po tayo sa pagbulay-bulay, patuloy po tayo sa pakikinig, lalong-lalo na habang meron pa mga fellowship na ganito, no? Lalo nating ilapit ang ating mga sarili sa Diyos, sapagkat the nearer we are, the more we know Him. Habang palapit tayo ng palapit sa Diyos, mas lalo natin siya nakikilala, mas lalo nating nalalaman ang kanyang mga kalooban, no? So, dito po, no? Dito tinuturo sa atin ang pinakalayunin ng simbahan. Tayo ba ay talagang totoong naniniwala na ang Panginoong Kristo ay may all authority? No? Talaga bang naniniwala ba tayo that all authority belongs to Christ? No? Talaga bang ang ating unang focus, our primary focus on making disciple, no? Talaga bang ang ating layunin, no? Upang kung tayo ay makakahanap na ng ating i-mentor, ang ating ba talagang layunin ay gawin silang mga disipulo o gawin lang silang libangan kapag wala tayong kausap, no? Kasi ang sabi dito making them disciples, make them disciples. Ituro mo sa kanila ang
mga iniutos ko sa inyo. Is our primary focus on making disciples, hindi lamang converts, no? Talagang disciples who are deeply rooted in obedience to all of Christ's commandments. Ganun ba talaga ang nasa primary focus natin kapag tayo ay nakatagpo ng i-mentor, lalong-lalo na sa ating mga anak, no? Sa ating mga kapatid, sa ating mga siblings, na talagang mayroon silang nagpapakita sila ng interest, no? Na nakikita natin na talagang lumalapit sila. Tayo ba talaga ay masigasig? Are we diligent to proclaim, na ituro sa kanila, no? Masigasig ba nating aalagaan sila? Hindi ba natin sila binibitawan? Sapagkat yun po ang sabi ng Panginoon, no? Na talagang, let it be your primary focus to make them disciples. Kasi yan ang utos niya. Gawin niyo silang disipulo. Ituro mo sa kanila ang mga iniutos ko sa inyo. Ang ating bang vision ay talaga bang na kasama ba sa ating pananaw, kasama ba sa ating endeavor ang pagpapalaganap sa buong mundo, no? Limited lang tayo, but now we are gifted with technology na, no? Kagaya ngayon, at alam ko, ako'y naniniwala na ngayon ay nandun na sa atin, na nasa atin na ang desire na yun, no? Nandun na sa atin na ang enthusiast na yun, no? Naging enthusiastic na tayo to share the gospel. Kagaya ng ginagawa natin ngayon. Naririnig ko na si Sister Karen na nagpo-proclaim, nag-e-exhort. Naririnig ko na si Sister Jen, no? At hindi lamang contained sa Amerika, pati sa Japan. Nakakaabot na kayo ng Japan, nakakaabot na kayo ng Canada, nakakaabot na kayo ng Philippines, no? Why? Because we believe na all authority is in Christ na. Sapagkat tayo ay naniniwala. At praise God, purihin natin ang Diyos dahil natuto tayo, no? At huwag tayong tumigil sa paggawa niyan. Patuloy nating gagawin yan, no? So, now, we are reaching beyond our immediate circles. Nilalampasan na dati, kung dati is hanggang dito lang ang Dream Team Jesus. Sa Dream Team Jesus lang nakakontain ang inyong mga mensahe. Praise God! Nandun na kayo sa wisdom of God. Nakakabahagi na kayo sa wisdom of God. Hindi pa ako magtatawag ng sino, huwag kayong mag-uunahan. Nagre-raise hand na kayo agad. Nagsishare na kayo agad ng inyong mga insight. Why? Because we believe that Christ has all the authority in heaven and on earth. Sapagkat tayo ay nagtitiwala, no? Hallelujah. Kaya habang ginagawa ko tong exhortation na to, binabase ko ito sa aking mga nakikita sa inyo, mga kapatid, no? Sabi ko, oo nga, dati, no? Looking back, many months ago, talagang makikita ko sila Sister Jenny, Sister Karen, no? Sino pa yung iba, no? Hindi ko memorize. Nandun lang sa Dream Team Jesus, na contained sila doon. But now, humahayo na sila. Pumupunta sila ng Japan, pumupunta sila ng Canada, pumupunta sila ng Philippines by using the technology na regalo ng Diyos upang gamitin natin. Hallelujah, praise God, no? Tuloy po natin. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo. Ito yung pinaka-the best, ito yung pinaka-maganda. Hallelujah, praise God. Ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ito yung enduring presence and promise na magpahanggang ngayon nangyayari. And behold, I am with you always to the end of the age. Ito yung concluding promise ng Diyos. Concluding promise ng ating Panginoon. Isang makapangyarihang kasiguruhan, a very powerful assurance of His continual abiding presence with His disciples. Continual abiding presence with Sister Mary, with Sister Gina, with Sister Karen, with Sister Jen, with Sister Riza, andito si Sister Rose, no? Mary Rose, with Sister Mary Rose. Ito po yung enduring promise, no? A powerful assurance of His continual and abiding presence with us, no? Habang tinutupad natin ang Great Commission. Ito yung pinagkukunan natin sa ating lakas at tapang, no?
It is the source of our strength and courage. Itong ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. How grateful we are. No? Dapat maging magpasalamat tayo palagi. Behold, I am with you always at the end of the age. So itong pangako na ito, no? Ito yung nag-fuel sa ating mga misyon. Sapagkat hindi tayo pinadalang nag-iisa. We are not sent alone. Ang sabi dito ng ating Panginoon, I am with you always. So now, ma-realize natin, it's not about us. It's all about Jesus. Kasi sabi niya, I will be with you. No? Hindi ito patungkol sa atin, kundi patungkol ito sa ating Panginoong Jesucristo na maipahayag natin siya, maiparanas din natin sa ating mga kapatid na natili pang nakatira, no? Nananahan sa kadiliman, sa kabunduhang ito, upang dala-dala natin ang liwanag ng katotohanan ng Diyos. Upang sa gayon ay maranasan din nila ang naranasan nating kapayapaan, ang naranasan nating kagalakan. No? So ito po, no? Sabi dito, I am with you always. Inagarantiya ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Inagarantiya ng Diyos ang kanyang karunungan. Inagarantiya ng Diyos ang kanyang comfort sa atin habang tayo ay humahayo at tinutupad natin ang ating Great Commission. No? So dito po, tayo ba ay namumuhay na nagsisilbi na punong-puno ng kumpiyansa na ang ating Diyos na muling nabuhay ay palaging nandyan, ay na palaging gumagabay sa atin, na palaging nagbibigay sa atin ng kalakasan hanggang sa kanyang muling pagbalik? No? Are we living? Do we really live and serve with the full confidence that our risen Lord is always present, guiding and sustaining us until His return? So ito pong promise ng ating Panginoon. Nilalabanan niya ang ating takot. Nilalabanan niya ang ating pag-iisip na kulang pa ang karunungan ko, kulang pa ang kaalaman ko. No? Nilalabanan ng Diyos. Nilalabanan niya ang ating mga discouragement. Kaya nga sabi niya, I am with you always, huwag kang matakot. Up to the very end of the age, lagi natin siyang kasama. Matthew chapter 28, hindi lamang po ito isang concluding chapter. No? Isa po itong inauguration. No? Sapagkat it launches, no, the churches into its divine purpose. Talagang inumpisahan dito itong sa 28, no? Dito inumpisahan ang banal na layunin ng mga simbahan na binigyan kapangyarihan ng isang hari na muling nabuhay. Binibigay niya sa atin ang patuloy na pagpapadama ng kanyang presensya, no? Na talagang andon ang kanyang all authority sa langit at sa lupa, no? Para sa atin, saan man tayo naroroon ngayon, ito po ay isang malalim na pagtawag sa atin na ipamuhay natin ang katotohanan ng muling pagkabuhay ng Diyos. No? Na huwag matakot na magiging witnesses, huwag matakot na magpapatotoo tayo, maging masipag tayong mga disciple makers, at dapat maging kumpiyansa tayo na tayo ay makakabahagi sa patuloy na presensya ng Diyos sa ating buhay hanggang sa katapusan ng mundo, up to the very end of the age. Maraming pong salamat. Nawa po ay meron po tayong natutunan sa ating umagang kay ganda na bigay na naman ng Diyos, no? At sa hapon dyan sa inyo upang maibahagi po natin. Nawa ang ating natutunan ngayon ay mag-fuel sa atin sa ating divine commission, no? Sa ating the great commission na mandate ng ating Panginoon sa atin, to proclaim the gospel, to make disciples, no, to the whole world. At ako po ay nagagalak dahil nakikita na po na ginagawa ng bawat isa. Salamat po at isang mapagpalang umaga po sa lahat.